Hello guys! Hi! Okay. Good morning sa inyo. It's morning. Yeah. Ano ngayon guys? September 24. And na-realize ko kagabi malapit na pala maubos yung mga pre-recorded ko na video. So, basically, wala na akong naka-ready na video sa October. So, yeah. Anyway, hindi ako naka-vlog. Nag-vlog sana ako kahapon, pero hindi talaga kaya ng powers ko, guys, kasi sa loob ako ng ER kahapon. Nandito kasi ako sa triage ngayon. Pag nasa triage ako, medyo kaya lang ng powers ko mag-ganito-ganito. And, umaga. Siyempre, umaga is, you know, medyo tulog pa yung mga tao. Mga vampire kasi mga tao dito, guys. Gabi, gising. Kahapon was Saudi National Day. Basically, parang Independence Day natin sa Pinas. So, kahapon nag-celebrate ng 93rd Saudi International Day. Pag isa-search nyo yan sa TikTok, marami kayong makikitang mga amazing things. Mas lalo na sa mga big cities, sa Riyadh, sa Jeddah, I think. Marami silang ganap. So, kahapon meron silang may paset sila ng table. Yan, ito yung naganap kahapon. I-insert ko nila yung mga pictures namin. Saglit lang yung nangyari guys, 10 minutes. After nyan, busy na naman kami ulit. Sobra guys. Pasma to the highest level ako kahapon. Gutom na gutom ako. Pag uwi ko ng bahay, kain agad. Tapos tulog ako agad. Nahirap kasi guys, pag alam mo yun, dire-diretso ka, like PM, night. Tapos bigla ka nag-morning. Grabe yung tulog ko. Everyday, 3 hours a day lang. Kahapon, 3 AM gising na ako. Ngayon, 4:30 AM gising na ako. Hindi na ako katulog. Anyway, I will do my best to make a vlog for today. Siguro, mamaya, not siguro, maglaba talaga ako mamaya. And siguro, mag-bake ako ng apple. Ang ingay nyo. Ang ingay. So, may mga vlog ngayon. Pakita ko sa yung mga vlog. Yan, mga pa-vlog ni Mayora. Marami yan sa labas. Pero yan lang yung meron, vlog lang. Hindi kaya kahapon na may bongga talaga. So, ano na ang ganap ng life natin? Ano bang ganap ng life ko? Kagabi, nakapag-decide ako guys na gagawa ako ng short TikTok videos about my nurse experience dito sa Saudi Arabia. Like, I know nag-vlog ako, pero never ako masyadong nagkukwento sa inyo tungkol sa ugali talaga ng mga pasyente dito sa Saudi. So, kung nurse ka ngayon at nagbabalak kang mag-Saudi, gagawa ako ng mga what to expect na ugali ng mga tao dito, like sa ospital. So, ilalagay ko ang aking TikTok account dito. Nag-start na ako kahapon, nag-upload na ako ng isang video. Mas lalo na ngayon, sobrang dami kong experience. And i-share ko din sa inyo yung mga old experience ko para malaman nyo kung ano talaga yung everyday na na-encounter namin na ugali. Diba? Tomorrow. Hello guys! So, kakauwi ko lang. And by the way, ito na the next day na ito. The next day na ito ng kahapon. The next day ng kahapon. Hindi ako naka-vlog kahapon guys kasi sobrang antok ko. Kasi sanay na kasi ako sa night shift. Tapos nung bigla akong na-AM. Grabe yung tulog ko. 2 hours, 3 hours lang. Tapos kahapon, like kagabi, nagulat ako guys. 10 hours ako natulog. Anyway, we are gonna cook egg. Magpaprito tayo ng itlog. Dahil natakam ako sa itlog. Sobrang gutom ko din dahil hindi ako nakakain ng lunch. Medyo na-fed up na ako, guys. Medyo na-fed up na ako sa 10 taon ko sa Saudi Arabia. But, we will still see. So, pagdating ko, nilagay ko na kagad yung yung aking, tawag dyan? Yung kaldero na yung lutuan. Nilagay ko na yung lutuan ko doon kasi matagal mag-init yung lutuan namin. So, after ko sa inyo, lulutuin na natin yung ating puritong itlog. At kakainin natin ang lunch natin na hindi natin nakain. Okay? Bold Star! Ito na rin ang pritong itlog. Excited na ako matulog ulit, guys. Parang gusto ko na naman matulog ulit. Ito ba yung bag? Ay, meron pa pala akong meron pa akong pagkain dyan. Ang dami ko pala. Yung masaklap ko, hindi ko na-on. Na-on ko naman ata. Mainit na ba?
Pwede ko ilagay ang kamay ko para malaman ko kung mainit, no? Hindi. Ayan ang lakas ng hangin. Gusto kong pumili ng ano guys, nung lutuan lang na maliit, hindi yung ganito kalaki, pero practical, alam mo yun. Like, meron ka naman ng lutuan, ba't ka pa bibili? Para sa inarte. No. Kaya huwag na tayong mag-inarte. Ito po yung binili ko guys, ngayon ko pa lang siya open. Gusto ko nagluluto. Sino bang nagsabi? Talagyan natin ng konting salt ang ating everything. Nagkalat na ako. Wait na. Wasak na wasak ang puso ni Nasty Mac. Ganyan ako magluto ng ng egg ko. Kapag isip-isip ako, gagawin kong adobo, yung beef ng kitchen namin. Magretoke ako. Ako talaga na ginagawa ko noon guys, yung magretoke-retoke. Kasama ko sa Etinalda. So, iretoke natin siya. Gusto ko ng madaming sibuyas pag nag-adobo ako. Retokehin ko na. Tapos baka mabulok din yung onion ko. So, hindi ako magaling magluto guys ha, pero masarap yung luto ko according to myself. So, excited ka ate girl? Hindi mo na hinugasan. Oh, nasunog agad? May sunog na. Ba't nasunog agad? Lakas ng hangin. Nalipad na lahat. Lakas ng hangin guys. Nagliparan na lahat ng balahibong pusa. Naglipad na lahat ng balahibo ng onion. So, ko i-open yung cabinet ko. Anong cabinet? Ano bang ginasabi ko? Ano bang topic natin guys? Bakit may involved na cabinet? Ito ba ang epekto ng gutom? Totoo lang guys, nagmamadali ako. Kasi sakit na yung ulo ko sa gutom. Gutom na ako. So, we will put this one. Ako naging instant chef. Then, kukunin mo ngayon yung beef ko. I-chop-chop ko siya konti. Ito kasi yung food namin. Filipino. Ayan, may beef siya. So, yan ang nire-retoke ko. Kukunin ko nga ito. Isali ko ito. Masarap ito maanghang eh. Isali ko yun sa adobo ko. Isali ko na din yan. Adobo tsaka yan. Yum! So, kukunin natin ang ating mga beef. Ganyan. Ayan, nakadali mag-retoke guys. Lalagyan natin sa chop-chop natin yung sili. Ito toss na. Toss! Bite size. Chop-chop lang natin. Tapos lalagyan natin siya ng kikuman. Kasi hindi ako nakahanap ng silver swan na toyo. Gusto ko sana yun. So, ayan na siya. Yung sili, amoy na amoy. Maglalagay na tayo ngayon ng kikuman. Kasi wala tayong toyo. Ay, nahulog si kikuman. Ayan. Maglagay na lang muna tayo ng pepper. Kasi ayaw ni kikuman. Okay. So, ilalagay natin si kikuman na nabaligtad. Nabaligtad na kikuman. So, pepper. And then, lalagyan ko siya ng konting indomie. Para medyo matamis. Gusto ko kasi ng medyo matamis. So, kung tatanungin niyo ako kung masarap, syempre, sasabihin ko masarap, diba? Kasi ulam ko to. Ito siya, guys. So, hayaan muna natin siya na mag-mix-mix. Tapos, manuot yung ano niya. Yan na ang ating ulam. Yan na siya, guys. Hindi siya sunog, ha? Gusto ko talaga ng ganyan. Nai-imagine ko yung lasa niya na medyo manamis-namis. Kain na tayo. May gulay, may itlog, may adobo. Kain tayo. Try natin yung ano natin. Yung retokadong pagkain. Anghang. Sarap. Maanghang kasi yung sili. Manunod na ako ng Netflix, guys, okay? Good morning. Guess what? Aga ko natulog. Aga ko natulog, guys, kasi yung ulo ko pong pitik-pitik. So, tingnan natin yung dinner natin kagabi. At yun ang aking breakfast ngayon.
Hindi na lang kumain ng dinner. Tulog-tulog na lang tayo. Ay, hindi kanin ang dinner. Cute. Itong dinner namin. Painit ko na lang to. Niluto ko kahapon. Tapos, I think kakainin ko yung pasta. Re-retoke ko to. Lalagyan ko ng egg mamayang hapon. And, next time ko nakakainin. Yung pasta lang ang kakainin ko ngayon. At saka ito. May rice, Ate Juliet. Magkuha ko ng kanin ni Ate Juliet. Painitin natin ito. Breakfast natin. Kuha na yung kanin ni Ate Juliet. Yung egg kahapon, beef. Yung lasagna pa na ilang araw na. And then ito, i-ref na lang natin to. Sunod na lang natin kainin at re-retokohin ko na lang. And then kakain na lang din tayo ng orange. Oh, yan na. Breakfast. Kain tayo. A few moments later. Nagkape ako. So, additional tayo kay waiter. Kape, tsaka puto na may cheese. Yan. Mag-ano pala guys, mag-ready ng baon ko. Well, hindi naman siya baon, pero yung mga water ko, ganun, i-ready natin siya. Wait. Nagdadala ako ng yung water ko dito sa canister. Kasi pag nandun ako sa visual triage, sobrang init. Inang init doon. So, dala ko nito. Tsaka nagdadala ko ng mga small snacks ko doon. Kasi nakaupo lang ako doon, guys. Tapos, pag iniwan mo, hindi mo siya pwedeng iwan. Kasi nga may pasyente na dadating. So, kailangan lahat ng mga essential things ko nasa tabi ko. So, update sa ating drawer. Kung nanonood kayo ng vlog ko, ito na siya. So, siguro magdala ako ng isang ringo. Yeah. Isang ringo, pati yung butter. Yung bed ko hindi ko pa naayos. Ito, tsaka ito. Yan. Lalagay natin sa bulsa natin. Cool. Yes. Wala ng duty. Hyperactive ako ngayon, guys. Kahit kulang yung tulog ko. I'm happy today. Yung happy hormones ko, malakas, matakas. May narinig akong ambulance kanina. Parang may naiwan ako, guys. Alam niyo yung feeling na parang may naiwan kayo? Yun ang nararamdaman ko. Wow. Tayo ay magtrabaho na. Pagdating ng like mga around 10, parang ako naprito. Napritong baboy na ako dito sa triage. Inat-inat. Anyway, may pros and cons yung pagiging dito sa triage, guys. Like, ang pros niya, like, pag umaga, mas maraming time na nakaupo. Ang cons naman is, kasi dito, guys, kapag stable yung vital signs mo, in which yung blood pressure, oxygen, wala kang fever, papunta mo sila ng dispensary. So, syempre, mahirap kausapin ng mga Saudi people, guys. Like, hari kasi sila. Pag sinabihan ko sila na pumunta doon sa dispensary, magagalit sila. Kasi nga, ang mga tao dito sa Saudi, mas matalino sila sa nurse at sa doktor. Yung mga sasabihin mo is wala yan sa kanila. Basta ang utak nila, tama sila. So, walang isang shift na nasa triage ako na hindi ako inaway. Kasi sinasabi nila sa akin, ba't ko sila i-refer sa dispensary? Nandito naman sila sa ospital. Ang problema kasi, guys, pag umaga, isa lang ang doktor at ER cases lang talaga yung tinatanggap namin. As in, 39 ang fever, oxygen mo 80 na lang, like ER. Kasi nga open yung mga dispensary. Yun lang yung cons ng pagiging ER. Kasi talagang hahasa yung pag-Arabic mo sa kanila at kailangan mong i-explain sa kanila ng mahinahon na kung kailangan naman ng mga... Ano kasi sila, guys, pagdating nila mismo dito, sabihin nila na kailangan ko mag-ECG, kailangan ko blood sample, kailangan ko ng IV fluid. Ganun sila. Hindi sila pupunta dito kagaya sa atin sa Pilipinas na may sakit ako ganito, tapos bahala ang doktor. Hindi. Mag-order sila, guys, na parang Jollibee. Kailangan ko ng Chicken Joy, ng Ganun sila. Kasi nga, libre lahat. Libre ang CBC chemistry, blood sample, ECG. Sa Pilipinas kasi binabayaran yun, diba? As much as possible, gamot lang. No, dito, guys, pagdating nila, konting naramdaman lang nila, kailangan ko ng ECG. Konting fever lang, 37.5, 38. Sa bahay lang yun, diba? Paracetamol lang tayo.
biogesic lang, di ba? Dito hindi, kailangan ko ng ano, ng IV fluid, bigyan mo ko ng mamamatay-matay na sila kasi nga libre. So, yun lang yung ayaw ko dito pag triage ako sa umaga, but yes, anyway, that's life. Bago lang bago-bago lang may nag-wild. Hindi ba na siya nag-wild, pero nagalit siya. Kasi bakit hindi ko nga siya bigyan ng ER paper? Hindi nga siya ER. Eh, ang problema pag binigyan ko ng ER paper, yung mga tao naman sa loob ang magagalit sa akin kasi ba't ka nagpapasok ng cold case in which kaya sa dispensary. So, naiipit ako kapag triage ako. Kaya, sa isip ko na lang, pag nireklamo ako, no problem, ireklamo nila ako, ang sasabihin ko lang din, vitally stable. So, I will stand on what I see, in which kung normal ka, kahit ano pa ang drama mo, aalis ka, pupunta ka ng PHC. Yun din, ang advantage lang din sa akin, kasi di ba nga, kung, hindi kasi ako masyado nakapag-vlog, nag-PHC kasi ako before ako nandito, PHC life ako noon. Almost 4 years akong PHC nurse sa iba't ibang ano, and alam ko kung ano ang nangyayari sa PHC. Kaya minsan pag nakakakita ako ng case, alam ko na kaya siyang i-treat sa PHC lang. Kaya, actually, mga lagnat nga na 35, 38.5 sa PHC yun. Kasi nung nandun ako sa PHC dati, in which dispensary, like, maliit na hospital. Nagtutuso kami ng paracetamol IV, nagbibigay ako ng fluid, nagnineb ako. Ewan ko sa PHC dito, kung ganun. Pero yun ang alam ko na ginagawa ng PHC. Like, immediate treatment ang binibigay ng PHC. Kasi yun ang home ko dati. Nasa ERD naman ako. Kaya, ewan ko. Ito na yung ano ko. Yung tubig ko. Kumuha na rin ako ng snack ko. Kasi baka mahipoglay ako dito. Diyan na yan. And ito na yung electric fan ko. Pero low bat siya. Kailangan ko ng micro na charger. Wala silang micro na charger. Bili ako ng mas malaking electric fan. Para dito sa triage. Although, hindi ko naman siya kailangan pag PM ako. Kasi pag PM tsaka night, meron talagang naka-assign dito na DR staff. So, pag morning lang, kailangan talaga nito guys, mainit. Mainit dito pag mga tirik na yung araw. So, wala na kasi masyadong gumagamit ng micro charger. Micro ito eh. Saksak ko sana dyan sa CPU. Dito lang electric fan. At least may hangin pumasok. Wala silang charger. Okay. Fine. So, i-close na natin ang vlog natin, guys. Electric pan ko. So, thank you very much for watching this video. If you're new to my channel, don't forget to subscribe to my channel and like this video. Maraming salamat sa walang sawang panonood, guys. Remember to keep safe all the time and God bless you all. Okay? Bye! Masalama. Ay, namatay na din siya. Hindi na kaya. Wala ka kasing charger.